Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at tayo nagsama-sama muli upang purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan siya sa kanyang napakadakilang gawa sa ating buhay. At higit sa lahat sa kanyang pagliligtas sa atin. Kaya tayo narito, nakatayo sa kanyang harapan sapagkat may nagbayad ng ating kasalanan. At iyon ang ating Panginoon sa Kristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang kanyang katuwiran ay maibilang sa atin upang tayo ay maituring na matuwid sa kanyang harapan. Upang tayo ay pasalamat sa kanya, umawit sa kanya at purihin siya. Ngayon po, ihanda po natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang pulihan ng kalwalhatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalms 99 or awit 99. At ito po ang sinasabi. The Lord reigns, let the peoples tremble. He sits enthroned upon the cherubim, let the earth quake. The Lord is great in Zion, He is exalted over all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is He. The King in His might loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God. Worship at His footstool. Holy is He. Moses and Aaron were among His priests. Samuel also was among those who called upon His name. They called to the Lord, and He answered them. In the pillar of the cloud He spoke to them. They kept His testimonies and the statute that He gave them. O Lord our God, You answered them. You were a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings. Exalt the Lord our God and worship at His holy mountain. For the Lord our God is holy. Tayo po yung manalangin. Umuli aming Diyos sa mga salamat, sa aming manilikha, sa Diyos na balong. Dapat lamang Panginoon ay kayo ay papurihan at itaas ang pangalan sapagkat ikaw ay banal. Ikaw ang aming Diyos, manilikha, aming tagapagligtas. Salamat Panginoon sa araw nito. Kami iyong iningatan. Papurihan ka, pasalamatan ka. Hindi lang sa araw nito, kundi sa araw-araw, ginawa niyo sa aming buhay. Salamat Panginoon dahil hindi kayo nagkulang pa. Bagamat kami Panginoon ang siyang tunay na nagkulang sa inyo. Sa kabila ng aming kasalanan, kami niyo pinatawad. Bagamat kayo banal, ang napakabuti napakamaawain. Salamat Panginoon sa inyong biyaya. Kaya kami ay naririto. Salamat Panginoon dahil ikaw ang siyang aming Diyos. Siyang nagligtas sa amin na sa kapahamakan. Dala sa aming Panginoon. Sino katuwiran, sino kaliwanagan at sino kabanalan. Purihin ka po. Dalangin namin, O Diyos, sa araw na ito. Matang ikaw lamang, pupurihin at sasabihin. Ang aming mga puso't isipan ay nakatuon lamang sa inyo, Panginoon. Dalangin namin na alisin niya, Panginoon, ang buong pag-aaral
sa aming mga isipan. Sa iyo lamang, Panginoon, nakatingin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagliligtas. Purihin ka, magpakilaman. Kung aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, aming Diyos sa pagpapaligtas. Ngayon po ay naanyahan po ang lahat upang dumalo sa ating pag-awit sa ating Panginoon. Sa pamumuno ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalm 99 verses 4 to 5 says, The king in his might loves justice. You have established equity, you have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God, worship at His footstool, holy is He. Kapag sinabi nating katuwiran o pagiging matuwid, ang pag-ibig sabihin nito ay pagtulad o pagsunod sa pamantayan. To be righteous is to follow what is morally right. Ang Diyos ay matuwid at lahat ng kanyang gawa ay makatuwiran. Ang kanyang mga paraan ay walang kapintasan. Mga kapatid, itong ultimate demonstration ng katuwiran at katarungan ay nakita natin sa krus, nang ibuhos ng Diyos ang hatol sa kanyang anak bilang ating kinatawan sa kanyang harapan. Siya ang tinakda ng Diyos na maging ating handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala na siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Dahil sa ganap at sapat na ginawa ni Jesucristo, ang hiling ng katarungan ay ang pagpapawalang sala ng mga salari na tulad natin, at pagpapalaya natin kay Kristo. Ito ay upang patunayan na ang Panginoong Diyos ay matuwid at nagpapawalang sala sa lahat ng nananalig sa kanyang anak. Mula sa pagiging mga rebelde at kaaway, binago niya tayo kay Kristo at tinuri na kanyang mga anak sa kanyang sambahayan. Kaya mga kapatid, halina't magtipon tayo sa kanyang paanan, bigyan natin ng mataas na papuri ang ating tagapagligtas at Diyos sa kaitaas-taasan. Let's sing all praise to Him.
Your Father's Son, Spirit now. Our souls believe, our wills we bow to you, triumph God we raise. With loving hearts our song of praise. You Father's Son and Spirit now. Our souls believe, our wills we bow to you, triumph God we raise. With loving hearts our song of praise. Dapat ko natin ang ating Panginoon. Let's sing Holy, Holy God. Commands all the hosts of heaven, who else can make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Holy, holy God. What a beauty demands such praises. What a splendor outshines the sun. What a majesty rules with justice. Holy, holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What a glory consumes like fire. What a power can raise the dead. What a name remains undefeated. Holy, holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy
Muli, malaman po natin. Good morning. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Tayo lang natin sila. Okay. Sige po. So, ngayon naman po ay lalapit po tayo sa ating Panginoon. Higit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa Kanya. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we are thankful that you have given us once again this day so that we can rest in your arms and sing praises to you. Salamat Panginoon for these songs that you have placed in our lips and in our hearts, so that through it we can express our joy and thanksgiving to you, our Creator, our Master, our Redeemer and Savior and King. You who are holy, are worthy of all glory, honor, and praise. And so we come to you with humble hearts and thanksgiving, Panginoon. Salamat for this past week. That through it, O Lord, we can serve our families, bless them through the gift of work. We thank you for the time that you have given us, the past 6 days, so that through our hands, O Lord, we can provide for our families, be a blessing to them. Today, O Lord, we entrust our time to you. At the same time, we pray, O Lord, that as we express our faith and joy and hope in you, our Lord and King, so we pray that you would also be blessed, dear Lord, as we worship you, and as we listen to your word. O Lord, we remember our country, the Philippines. We pray for our leaders and ask that may you provide wisdom, may you restore order as well sa aming government. The things we see and hear, Panginoon, sa news, through social media,
These are not good news. We understand, Panginoon, that our leaders are your ministers too. Men you have placed in positions of authority and responsibility. And so we ask, O Lord, that just as they have been given responsibility, so we pray, O Lord, na magkaroon din sila ng sense of accountability. That those, O Lord, who are responsible, Panginoon, for what is happening right now, may be held accountable. What has happened, Panginoon, will come to light. We pray against corruption. We pray against abuse of authority. And so we pray, O Lord, that as your people, while we express discontent, Panginoon, in what is happening, ultimately, O Lord, we praise and place, O Lord, our contentment and satisfaction in you. Because above all authority here on earth, above all rulers, above all thrones, there is one who sits sovereign over all. That is you. And because you do so, Panginoon, we can sleep soundly at night and we can continue, Panginoon, in our lives each day, trusting in your hand, and trusting, O Lord, our lives to you. Because you are holy, and all your acts are righteous. And so, O Lord, we pray that you will continue to guide our leaders through this crisis. At the same time, we pray, O Lord, na ang mga ministries ng aming mga kapatid nagpapatuloy, Panginoon, ng mga ngaral, nagpapahayag in the halls of government. We pray, O Lord, that this would flourish, so that the principles of your word, O Lord, would be seen in their lives, in the lives of our government officials, in their staff, sa mga their offices, in their processes, in how they conduct, Panginoon, yung kanilang mga day-to-day activities, and in how they engage, O Lord, with the citizens. We pray, O Lord, that may you also continue to bless the ministry you have placed in our hands, for which we are thankful. We are grateful, O Lord, that you have given us, Panginoon, the responsibility to join you in the mission of proclaiming the gospel and making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them all the things that you have commanded your people to do. Grant us, O Lord, to be faithful, and to trust in your promise that you would be with us until the end of the age. And so we pray that you would open hearts and minds, make them pliable, Panginoon, to your word.
Mold them, dear Lord, in the image of your Son, Jesus Christ. Mold us. Grant us to grow in grace and truth. O Lord, we also come to you with our personal concerns. We pray, Panginoon, for those of us who are sick. We pray that you will restore to us our health and strength. For those of us na may mga allergies, grant us, O Lord, to manage yung mga physical conditions namin. At the same time, we pray, O Lord, that may you also be with those of us, Panginoon, na who continue to recover. We pray, O Lord, for Kuya Owen sa kanyang recovery. And at the same time, yung submission din ng mga papers and requirements para sa settlement ng kanilang mga payables for the treatment. We pray, O Lord, that you will continue to grant provision there para sa kanyang ongoing recovery. We also pray, O Lord, for Maming sa management ng kanyang physical condition, sa pain sa kanyang tubod. We pray that may you take away what needs to be taken away. Grant her, O Lord, relief there so that she can continue, Panginoon, to serve you. At the same time, for those of us, O Lord, who could not be here dahil sa mga sakit, we pray for that you would extend your healing hands upon them. O Lord, we pray that as you grant us good health, may we not only commit to such, but understanding that you have given our bodies as gifts to us. And at the same time, you have also redeemed our flesh. May we learn, O Lord, to take care of our bodies also. Being mindful of what we need to do, what we ought to do, of the things we eat and should not eat. Managing, O Lord, our mga commitments namin, pressures each day, problems, and trusting them to you. So that, O Lord, through our lives, may we be, O Lord, a testimony of how you continue to not only gather your people, but how you preserve them physically and spiritually. And so we pray, O Lord, that you would help us to commit to a life of wellness. Dear Lord, we also pray for Ate Rose sa kanyang pag-travel kasama kanyang ate mamaya as they go to the wake of their cousin Marilu, who has recently passed away. We pray for protection and traveling mercies. And we ask, O Lord, that may you grant peace and comfort din sa kanilang family as they come to terms and adjust, Panginoon, and face, O Lord, itong mga difficulties during this time of bereavement. So we pray, O Lord, that you would grant provision then sa kanilang family during this time. We pray, O Lord, for the rest of us as we continue to spend these last days of 2025 and look forward to 2026. Grant us hope. Grant us, O Lord, to see that you continue to be with us
will continue to do so. Be with your people, just as you have promised. And so we would have confidence and strength of heart in facing, O Lord, the challenges that come with a new year. We pray, O Lord, that we would find this, O Lord, in your word. Open our hearts and minds as we listen to you, as you speak to us, O Lord, through your word. Grant us to see your beauty and majesty. Grant us to hear, O Lord, your call, so that we would respond. And in so doing, we pray, O Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po, itinakon po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ni Lucas, chapter 1, verse 35. Tumay po tayo lahat. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Luke 1, verse 35. And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High and overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ako pa na po tayo lahat. Muli po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo dito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Vencer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Luke 1 verse 35. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Morning. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 1, verse 35. New Testament, Matthew, Mark, and Luke. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. Luke chapter 1, magsisimula ako sa verse 34. Ganito po ang sinasabi. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, so more or less may idea tayo ng ating pag-aaralan sa umagang ito. From the psalm na binasa nila kanina hanggang doon sa nakita niyong title ng ating pag-aaralan. Jesus came into the world to restore human nature to holiness. Ang konsepto po ng holiness ay basic
to human life. Ayon po sa mga Puritan divines noong 17th century, God created man so that man can glorify God and enjoy Him forever. Ito yung chief end of man. Ito yung purpose. Bakit nilalang ng Diyos ang tao. We are to honor God sa ating isip, sa ating salita at gawa. And to find our satisfaction, our lasting happiness sa Kanya. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Pero nakakapagtaka lang. Kasi if holiness is central, or if it is fundamental sa ating being human, bakit kaya hindi natin ito makita sa katauhan? Why do we find difficulty, if not a rarity, ang holiness kapag pinag-uusapan ang pagiging tao or pag pinag-uusapan ang human conduct or behavior? Siguro sa iba sa atin at on a more personal note, tinatanong natin, bakit hindi natin na-experience ang holiness sa daily life natin? May mga nagsasabi po na ang kabanalan ay expressed in terms of external display of modesty. May kinalaman ito sa ating pananamit or kung paano natin pinoproject ang ating sarili sa ibang tao. At depende po ito, may mga iba't ibang levels, iba't ibang mga Christian denominations. Merong iba na kailangan ang mga babae ay nakapusot ang buhok pag pupunta sa church on Sunday. Merong iba na kailangan nakasuot ng mahabang damit na sayad hanggang lupa ang laylayan ng kanilang mga damit o kanilang mga palda. Meron iba na pinagbabawal ang pantalon. Meron iba hindi nagsusuot ng makeup. Meron namang iba na nagsasabi na ang kabanalan daw ay nakikita sa pagsunod sa mga listahan ng mga pinagbabawal. Iyon yung common notion when we come to Christ at nagiging Christian, especially sa Pinoy showbiz, whenever tinatanong, anong religion mo, o kung anong pananampalataya mo, pag sinabing Christian, ang agad na banat sa'yo ay, hindi ba maraming bawal sa inyo? So, may ganong klaseng misconception na ang pagiging banal ay pagsunod sa listahan ng mga pinagbabawal tulad ng paninigarilyo, tulad ng pag-inom, tulad ng pagsayaw, tulad ng panonood ng sine. Yung iba ayaw kumain ng dinuguan for religious reasons. Mga kapatid at kaibigan, maliwanag ang Holy Scriptures when it says, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sa Hebrews 12:14. Holiness is not an option. Hindi ito parang pumili ka na gagawin mo o hindi mo gagawin. It is an instruction, it is a command sa Bible to strive for peace. Bala ko na pag-aralan natin ito further next year, pero ito ang magiging springboard natin. We look to Christ first. And so dito sa Hebrews 12:14, we are to strive for peace and for the holiness, sabi niya, without which no one will see the Lord. Therefore, ang holiness po ay duty or responsibility. It is a duty or responsibility. Kaya hindi siya option. Scriptures tell us na ang Diyos ay holy, holy, holy. Makita yun sa Isaiah 6. And when we look at the end of the scriptures sa Revelation chapter 4, makita rin natin yun. Na ganun ang awit ng mga nilalang sa harapan ng Diyos. Kapag pinupuri siya,
Ang papuri nila sa Kanya, hindi lang basta God is holy. Hindi. Para sa kanila, God is holy, holy, holy. Kung ang konsepto natin ng holiness ay perfection, para sa mga nilalang sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Kanyang luklukan, ang Diyos ay higit pa sa perfection na iniisip natin. And He is thrice. Iba siya sa creation. Sabi nga doon sa Isaiah 6, the whole earth is full of His glory. Holy, 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 the whole earth is full of His glory. And as His people, Scriptures tell us that we are to be holy, just as our Father in heaven is holy. Makita yun sa Leviticus 11:44, tsaka sa 1 Peter 1:15-16. As we think about itong mga passages in Scripture, we are confronted also with Scripture as well. We are commanded to be holy because our Father in heaven is holy. At the same time, sinasabi rin sa atin ng Scripture na tayo ay marumi dahil sa ating mga kasalanan. At ang ating mga gawa ay natutulad sa mga maruruming basahan. Hindi lang siya maruming basahan na iniisip natin na nilalampaso natin sa sahig. Sa Isaiah chapter 64 verse 6, ang description po ng maruming basahan na tinutukoy doon ay yung ginagamit ng mga babae ng panahon nila para linisin ang kanilang sarili sa tuwing mayroon sila. Yun ang ibig sabihin ng maruming basahan. Kumbaga, iisipin natin, nandidirik tayo. So, ganun yung konsepto doon. We are filthy, and yet we are commanded to be holy. Dito sa pages of Scripture, sa pagitan ng kabanalan ng Diyos at sa expectation sa atin na mamuhay sa kabanalan, makikita natin na may malalim na bangin na hindi natin maaaring tawirin dahil sa ating kasalanan. Paano na? We are commanded to be holy, pero hindi natin maaaring tawirin yun dahil sa ating mga kasalanan. May problema tayo yun. And so, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister sa atin ang mensahe sa umagang ito. Nawa makilala po natin ang Panginoong Hesus bilang banal at dakilang tagapamagitan na tumubos sa atin. At habang pinakakain niya tayo mula sa kanyang salita, nawa pagkalooban niya po tayo ng mga panibagong naisip, lakas at pagpapahalaga sa kanyang salita, para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So what is the reason that Jesus came into the world? Punta tayo sa ating passage sa Luke. Pagkatapos dito, banggitin ni Dr. Luke ang purpose na pagsulat niya ng gospel para sa kanyang kaibigan na si Theophilus. Ang ibig sabihin ng Theophilus ay lover of God. At ang kapahayagan ng pagbubuntis ni Elizabeth kay John the Baptist, kinuwento ngayon ni Luke ang pagdating ng Mesiyas. 6 months nang naglilihi, o nagbubuntis rather, si Elizabeth, may dumalaw po na anghel kay Maria na nagngangalang, ano naman natin yung kwento nito? Ano yung pangalan ng anghel? Gabriel. At nasa Nazareth sila ng time na yon. Ibinalita ng anghel kay Maria na kinalulugdan siya ng Diyos na maglihi at manganak ng isang lalaki. At ang lalaking ito ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Consistent ito sa mga hula o pahayag sa Old Testament na ang Diyos
ay magbibigay ng anak kay David at yung anak na yon o magmumula sa kanya o yung seed na magmumula kay Haring David siyang uupo sa luklukan ni David at maghahari siya kay Jacob magpakailanman. Nang marinig po ito ni Maria, itong pahayag ng anghel, napaisip siya. Mapapansin natin doon sa binasa natin sa verse 34, meron ba tinanong si Maria, ay bakit po ako? Diba? Karaniwan tayo pag nabibigyan ng bagong responsibilidad, ay bakit po ako? Hindi siya nagtanong. Wala tayong mababasa na nagtanong si Maria na, bakit ako yung napili? Although this would be the most natural thing to do. Pero hindi niya ginawa yon at hindi niya tinanong, most probably because nauunawaan niya ang Old Testament prophecy. At si Maria po ay nagmula sa sambahayan ni Haring David. Jesus is in the line of kings. Sa verse 34, tinanong ni Maria ang anghel. Hindi niya tinanong why, kundi how can this be? How ang tanong? Since I am a virgin. Ang tanong na ito ay hindi tanong na unbelief. Hindi katulad doon kay Zacarias sa tatay ni John the Baptist. Kaya napipi yung tatay ni John the Baptist temporarily. Pero si Maria, hindi ito tanong ng unbelief. Tinanong niya kasi, sabi niya, how can this be since I am a virgin? Naguguluhan siya. She was puzzled and amazed at the same time. Naguguluhan siya kasi dalaga siya. This means noong unang panahon, si Maria po ay may konsepto na ng how things work naturally sa mga mag-asawa. In her mind, sabi niya, at sinabi niya, in-express niya ito sa anghel, hindi pa siya nakakakilala ng lalaki. May mga nagsasabi na itong tanong raw ni Maria ay may kinalaman sa, may mga nagsasabi na, hindi ko sinasabing tama. May kinalaman daw ito sa kanyang panata na manatiling birhen habang buhay. Wala tayong mababasa dyan na ganyan. Hindi sinabi ni Maria yun. Diba? Meron ganon sa kultura natin. Meron pa nga panalangin din. Mary, ever virgin. But we don't find that in the passages of Scripture. Simple lang po ang sinasabi ng dalaga dito. At pag binasa yung original language, nasa present tense yung pag-amin niya. Which means, sinasabi niya dito, ay, paano po nangyari yun? Eh, wala akong sexual relations. Yun lang yung ibig niya sabihin dito. Which leads us dito sa verse 35. The angel answered and said to her, sinagot siya ng anghel, the Holy Spirit will come upon you. To answer yung question na how, ito yung sagot ng anghel. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. So dito pinaliwanag ni Gabriel ang role ng banal na espiritu sa pagdadalang tao ni Maria at katangian ng kanyang magiging anak. Magaganap daw ang bagay na ito sapagkat bababa sa kanya ang Espiritu Santo at lililiman siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan tulad ng unang panahon nung bumababa daw ang Diyos na parang ula at tinatakpan ang buong tabernakulo. Yun yung language na ginagamit dito. This is itong pag sinabing lililiman or the Most High will overshadow you. This is tabernacle language from the Old Testament. May tatlong bagay tayong makikita ngayon sa ating passage. Number one, the birth of Christ is supernatural. Familiar po tayo sa process ng procreation. Tinuturo yun sa biology class, naririnig rin natin yun sa ating mga magulang. Alam natin yung proseso ng pagkakaroon ng mga anak sa pamamagitan ng sexual reproductive processes. It is through this biological process nagkakaroon po ng human life. Ito yung natural means. Pero dito sa ating passage, binalita ng anghel that God is going to use His creative power to bring human life into the womb of a virgin.
Sa makatuwid, hindi ito natural means, but supernatural. And consistent ito doon sa pinahayag ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel," or God with us. Isaiah 7:14. So the first coming of Jesus is a divine and supernatural conception. Hindi ito dumaan sa natural process, kundi this is supernatural. Pangalawa, Christ's humanity is holy. Kadalasan pag pinag-uusapan natin kabanalan, mabilis natin ina-attribute ang holiness sa Diyos. Sapagkat totoo naman, ang gagaling ang kabanalan sa Diyos. It is a quality, an attribute of God. Pero dito, ang pinag-uusapan dito sa ating passage ay ang quality ng pagkatao ng sanggol na ito. Dahil divine at supernatural ang paglikha ng Diyos, ang sanggol na ito ay walang bahid ng original sin. Ganito yan. What do I mean by walang bahid po ng original sin? Lahat po ng tao, lahat tayo nagmula kay Adan. Wala sa atin dito na magsasabi na hindi tayo nagmula kay Adan. Kahit sabihin pa na, ay pastor, di ba nung time ni Noe, di ba nagkaroon ng great flood? So, nilipol yung mga tao? Oo. Lahat tayo nagmula kay Noe. Si Noe nagmula kay Adan. Nagmula pa rin tayo kay Adan. Lahat tayo nagmula kay Adan. At lahat tayo ay may sin nature. Hindi ibig sabihin ng original sin kung ano yung kasalanan ni Adan. Yun yung kasalanan din natin kung ano yung ginawa niya. Hindi yun ang ibig sabihin ng original sin. Parang ganito yan. It is a sin of origin. Guilty tayo. Ang buong sangkatauhan. Guilty tayo sa harapan ng Diyos sapagkat nagmula tayo kay Adan. Binilang sa atin ang kasalanan. Yung iba yung sinasabi, ay, minana. Hindi po minana, binilang. It is legal or court language. Hindi siya minana, kundi ibinilang. Sinasabi yun sa atin ng Romans, the book of Romans. Binilang sa atin ng kasalanan sapagkat nagkasala tayong lahat kay Adan. Lahat tayo ay anak ni Adam, and all sons of Adam are sinners by nature. That is why we sin in Adam. Dito sa ating passage, God is going to create a new man. A new man. A new Adam. Wala siyang original sin. Therefore, hindi siya magkakasala. Sabi ng anghel sa verse 35, "Therefore, the child to be born will be called holy." The child to be born, referring to pagiging tao, will be called holy. Ang pagiging banal ay hindi lamang, minsan iniisip natin, pag tinanong, ano ibig sabihin ng holy? Ano yan? Absence of sin. Pero we must also understand na hindi lamang siya absence of sin, kundi ito rin ay positive quality ng pagiging tapat at masunurin sa Diyos. Lahat sa makatuwid, itong batang ito, itong lalaking ito, lahat ng kanyang iisipin, sasabihin at gagawin ay in perfect conformity sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kanyang iisipin, lahat ng kanyang sasabihin, gagawin, ay in perfect conformity sa kalooban ng Diyos. Later on, sasabihin niya sa kanyang mga apostol, what the Father does, He does. In unity sila ng kanyang Ama.
dito sa passages, early passages sa Book of Luke, makikita rin po natin na ang kasalanan po ay hindi part ng humanity. In Genesis, makikita natin na nang lalangin ng Diyos ang tao, wala pang kasalanan sa mundo at wala rin kasalanan nung lalangin ng Diyos ang tao. Sin is not part of humanity. Ang kasalanan ay hindi bahagi ng ating pagiging tao. It is not part of God's design in creation. Therefore, what is sin? It is an abnormality. Pwede nga natin sabihin, pwede rin sabihin na peste yan eh. Peste yan sa buhay ng tao. Kaya nga, hindi tama ang sinasabi ng iba. Marinig natin ito sa social media at sa mga awitin. God created me this way. Or yung iba, ganitong version naman, I was born this way. Hindi tama yun. Na para bang ang Diyos ang may kasalanan kaya nagkaganito tayo. Nilalang tayo ng Diyos na may kasalanan. Ang kasalanan po hindi nanggaling sa Diyos. And therefore, hindi tama yung sinasabi nila, God created me this way. Ang punto lang nila, sinasabi nila, God created me this way, pero ang gusto nila talaga, na para bang Diyos ang may kasalanan, kaya nagkaganon ang mga buhay nila, at nagkaganon sila, pero sa totoo, hindi naman naniniwala sa Diyos. Ang gusto lang nila ay i-tolerate na lang natin sila sa kanilang mga kasalanan. That is incorrect. Mga kapatid at kaibigan, sin is not part of our being human. Sinira ng kasalanan ang pagsasama ng tao sa Diyos. Genesis chapter 3. Sinira nito ang pagsasama natin sa isa't isa. Makikita natin na nagkawindang-windang ang relationship ni Adam kay Eva. At nung kumalat ang tao, walang ginawa ang tao kundi magpatayan at kumalat ang kasamaan sa buong mundo. Genesis chapter 3. Genesis chapter 4. At sinira rin ito ang ugnayan natin sa sanlikha. Ginawa tayong mga alipin na pinahirapan. Nagdala ang kasalanan ng kamatayan at kapahamakan sa ating lahat. So how can we claim that God made us this way when there is no beauty whatsoever in sin and death? Wala pong kagandahan sa kasalanan. Sa mata ng Diyos, maruming basahan. Kaya maruming basahan dahil sa kasalanan. Kaya marumi ang ating mga gawa. And so, the humanity of Christ is holy. Yan yung pangalawa. Pangatlo, Christ is the Son of God. Bukod sa pagiging banal, sabi ng anghel, the Holy Child shall be called the Son of God. Pag pinag-usapan natin ang title na Son of God, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Are we talking about divinity? Or pagiging Diyos? O ang pinag-uusapan ba natin ay humanity? O pagiging tao? Show of hands nga tayo. Letter A. Pag sinabing Son of God, divinity. Or letter B, humanity. Taas kamay. Letter A. Letter B. Walang nagtaas. Okay. We tend to think na ang title na Son of God ay may kinalaman sa divinity o pagiging Diyos. Pero noong unang panahon po, ang title ng Son of God o pagiging anak ng Diyos ay binibigay po sa mga hari. Sapagkat sila ang may ugnayan sa Diyos at kumakatawan sila sa Diyos dito sa kanilang kaharian, dito po sa lupa. Therefore, the title, the Son of God, or literally, the Son of a God, is a title given to human kings. It indicates ngayon
makita natin dito kung paano nila gamitin itong mga title na ito. Para sa atin sa panahon natin, akala natin na ito ay divinity. Pero sa passage na ito, ang pinag-uusapan kasi ay humanity ni Kristo. And when we look at passages of Scripture, at kung paano nila gamitin itong title na ito, especially sa mga karatig bansa, ang title na Son of God refers to human kings. So dito, it indicates Christ's humanity and kingship. Pag sinabing Son of God, it refers to humanity. Dito sa ating passage, nakakonect ito po sa pagiging hari ni Jesucristo dahil mula siya po sa akad ni Haring David. And David is, ano yung title ni David? A man after God's own heart. Basahin po natin ang Luke chapter 1 verses 32 to 33. Dito po nakakonekta itong verse 35. Sabi po sa verse 32, He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Ang pangako ng Diyos kay Haring David, from his offspring, ang uupo sa kanyang luklukan at maghahari magpakailanman. Tao ang pinag-uusapan. Hindi ko sinasabi, baka isipin niyo po therefore tao lang si Kristo. Ay, nagkakamali po kayo. Hindi yun ang conclusion dito. Napupunta po kayo doon sa mga maling turo ng mga kulto. Na tao lang si Kristo. Hindi yun ang tinuturo dito. The fact na sinabi po ni Gabriel, He will be great and will be called the Son of the Most High, indicates, ang Most High kasi yun yung title na binibigay sa Diyos sa Old Testament. Or El Elyon. It indicates yung divinity ni Kristo. Pero as the new man, as the new Adam, as the offspring of David, siya po ang kailangan umupo sa luklukan. Ang pinahayag ng Diyos sa Old Testament, ang uupo sa luklukan ay tao. This new man, this very man, is holy and perfectly obedient to the Father, at sa kanya pinagkaloob ang luklukan ni David para mamuno sa kaharian pagpakailanman. Therefore, we can see here, yes, Christ is divine, pero yung mga descriptions dito ni Luke refer to his humanity. Ano nga yung kinalaman nito doon sa problema natin? Balikan natin yung problema natin kanina. Between God and man, at saka yung command niya for us to be holy, hindi natin maaaring tawirin yung bangin. Sapagkat malawak, malalim yung bangin sa pagitan natin at ng Diyos. Dahil tayo po ay mga anak ni Adam, lahat tayo ay pinilang na makasalanan. Walang hindi nagkasala sa atin. Kapag nag-show of hands tayo, may magtataas ba ng kamay? Sino dito ang hindi nagkasala? Magtataas kaya tayo? Wala. Walang hindi nagkasala sa atin. And therefore, ang parusang hatol sa makasalanan ay nasa sa atin. Ang parusang kamatayan. And this is not only physical death, it is also spiritual death at saka eternal damnation. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus sa John 3:16, ano sabi? Ano yung hatol? Kapahamakan. Perish. Ang hiling po sa tao ay luwalhatiin ng Diyos. Yun yung hiniling kay Adan sa pamamagitan ng kanyang buhay sa pagsunod sa Diyos. Simpleng-simple lang.
Anong utos kay Adan? Sige, kumain ka mula sa kahit anong punong kahoy dyan. Huwag lang doon sa punong kahoy sa gitna ng kaltin. Sa tree of the knowledge of good and evil. Pero, anong utos ng Diyos? Palaguin mo lahat. Mag-expand ka. Be fruitful and multiply and fill the earth. Ganun ang utos kay Adan. Ganun siya dapat sumunod. Ganun niya luluwalhatiin ng Diyos. Pero hindi niya ginawa. So ang hiling sa tao ay luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ngunit dahil sa kasalanan, nadagdagan ang ating responsibilidad. Pinatawan tayo ng hatol. Parusa. Kailangan natin bayaran ang pagkakautang ng kasalanan. Nagkautang tayo sa Diyos. Kaya nga di ba sa panalangin, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And our sins or trespasses. Yung maganda yung translation na forgive us our sins, na-translate na siya. Pero sa old English at yung mga ibang earlier translations, pag sinabing trespass, pagkakautang yun sa Diyos. Na kailangan nating bayaran dahil sa ating kasalanan. May penalty po ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kamatayan. Sinasabi sa atin ng ating kultura na ganito, gawa ka lang ng mabuti, maging mabuting tao ka lang, okay ka na. Hindi yung tama. Or yung iba sasabihin, mag-love lang tayo, okay na yun. That's not true. Kasi, maliwanag sa kasulatan that by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. Walang maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kahit isipin pa natin na mag-love tayo dito and love wins sa pananaw ng tao, walang maituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, sa kasaysayan, walang matuwid. Nung sumilip siya sa sangkatauhan, may nakita ba siya na humahanap sa Diyos? Wala. May matuwid ba? Wala. Wala kahit isa. Kaya mapapaisip tayo, meron bang naging matuwid sa kanyang buhay? Pero at the same time, namatay para sa ating kasalanan. Ganito yung problema dyan. So may problema tayo, paano mo ngayon tatawirin yung bangin? Diba? Paano mo tatawirin yung bangin? Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, magkasama sila eh. Alam natin kung ano ang kabanalan. Kasi magkasama ang Diyos at tao araw-araw. Pero ngayon may bangin. Tapos nadagdagan pa ang problema. Sino ngayon ang mamamatay? Namuhay ka ngang matuwid. Bakit ka mamamatay? Ang kamatayan ay kabayaran. Anong kabayaran? Yung kamatayan? Kasalanan. So kung namuhay ka ng matuwid, bakit ka mamamatay? Ba't mo kailangang mamatay? Pero yun ang requirement eh. Mamuhay ka ng matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat yun ang hiling sa tao. At the same time, may penalty na kailangan bayaran, kailangan mamatay. Dahil nagkasala ang tao. Ang hirap. Namuhay ka nga ng matuwid. Tapos mamamatay ka naman. Dahil po sa pagsuway ni Adan, naghari po ang kasalanan sa pamamagitan po ng kamatayan.
Makita natin yun sa kasaysayan ng tao. Ngunit dahil po sa kaloob ng Diyos, naghari ang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagpapawalang sala para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sino itong kaloob ng Diyos? He is better than Adam. At bilang tao, nabuhay siyang tapat sa Diyos at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ang pangalan po niya ay Panginoon Jesus. Ang banal at anak ng Diyos. Dahil sa Kanya tayo ay napawalang sala sa ating mga kasalanan at patuloy na pinapaging banal sa harapan ng Diyos. Dahil sa Kanya nalasap natin ang kapayapaan. Itinawid niya tayo mula sa ilalim ng bangin para ipakipag-isa tayo sa Diyos. Kaya naranasan natin ang fellowship sa Diyos. Dahil kay Kristo, nagsimula ang pagbabago because He is the new Adam. And God is making a new humanity through Christ. Kaya nga dumating ang pagbabago sa atin. He is making a new people for Himself. And so let this be a comfort and assurance sa atin, mga kapatid. Dahil pinalaya tayo ni Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan, tinawag po tayong mabuhay ng tapat sa Diyos. Ganito na ngayon ang magiging tugon natin sa ating passage. Number 1, we need to train ourselves in godliness. Binigay sa atin ang salita ng Diyos para makapagsimula tayo sa ating pag-aaral at pagsasanay sapagkat dito makikita the whole of Scriptures. Pwede natin sabihin na training manual for holiness. Dahil ito ay training, pag-aaral, pagsasanay, kailangan bigyan natin ng oras at panahon ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pag-memorize nito. Hindi ko sinasabing madali. Ang pakikinig ng salita at commitment na sumunod at i-apply ito. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Pag-akay sa matuwid na pamumuhay. We begin with Scripture sa training natin. Pangalawa, Scriptures tell us to put sin to death. Kaya dapat nang mawala, sabi nga sa Colossians 3:5, kaya dapat nang mawala sa atin ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at pag-iimbot ng isang uri na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Araw-araw tayo makikipaglaban sa ating mga masasamang pita. At araw-araw rin tayong mamumuhay ng may pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pagsisisi ko ay hindi isang beses lang. Baka isip natin, ay oo, natandaan ko yun. Tumanggap ako sa Panginoon, doon ako nagsisi sa aking kasalanan. Repentance is an everyday attitude. Araw-araw tayong magsisisi sa ating mga kasalanan. And just as we are to put our sin to death daily, so we are to live in repentance for our sins daily. Yes? Mapapansin nyo pag nananalangin tayo, yung sinasabi ko sa mga panalangin kapag humihingi tayo ng forgiveness. Yes? The truth is that Christ earned our forgiveness. Past, present, and future. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo lalapit sa ating Ama sa langit. At hindi tayo mag-confess ng ating kasalanan. Just because Christ earned for us the blessings of forgiveness, past, present, and future, ay hindi ibig sabihin hindi tayo lalapit bilang kanyang mga anak. We are told that we are
Pinakita ni Kristo kung paano sa atin lumapit sa Ama. Forgive us our sins, or forgive us our trespasses. And so, we are to come to our Father in heaven in humility, seeking forgiveness, just as Christ earned for us these blessings of salvation. Sapagkat darating ngayon, bakit kailangan natin ngayon itong training na ito? Bakit araw-araw kailangan natin patayin ang ating kasalanan? Gagawin natin yun actually hanggang tayo'y kunin ng Panginoon, hanggang tayo mamatay at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Gagawin natin yun. Araw-araw natin papatay ng ating kasalanan. Ganito tayo mamumuhay sapagkat darating po ang araw na matatapos din ang ating pakikipaglaban. Hindi naman tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Sabi nga niya, di ba? I will be with you even unto the end of the age. So sa araw na yun, mapapalitan ang kabulukan, pagbalik ni Kristo. Darating ang araw na mapapalitan ng kabulukan at magiging ganap ang kabanalan sa ating mga katawan. Kinalulugdan ng Diyos na ganito tayo mabuhay kay Kristo. So ngayong Pasko, sa parating na taon, we have reason to rejoice. Because Jesus came into this fallen world. Niloob ng Diyos na ang unang pagparito ni Kristo at yung kanyang kapamanakan ay hindi po sa pamamagitan ng natural means, kundi supernatural. Naging tao siya, totoong tao. Hindi yun maskara, hindi yun shadow lang, kundi totoong tao. Walang bahid ng kasalanan, upang tayo na makasalanan ay sa pamamagitan niya mapawalang sala at makasama sa walang hanggan. So what is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to restore human nature to holiness. He was victorious. He accomplished it. So, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word and how it casts aside our doubts, how it corrects us, how it admonishes us, and teaches us how to live in holiness, just as Christ has earned for us sanctification, and continues to sanctify us with His Word each day. O Lord, panalangin po namin, tulungan niyo po kami na sumunod sa inyong salita. Just as you gather, O Lord, your people. So we pray, O Lord, that we would be able, Panginoon, to share this and teach this, Panginoon, sa aming mga loved ones. That our Lord Christ came into the world to restore humanity to holiness. So we are thankful, Panginoon. We praise you
this amazing work that you have done through your Son, Jesus Christ. O Lord, grant us to marvel at how you created a new man through Christ. And in Him, O Lord, we are a new creation. It was not through our works, that we experience fellowship and joy and hope in you. It was never through our works, but it was through the work, the perfect and finished work of Christ. The new Adam, the very man, your Son, our King, in whom we have experienced renewed fellowship with you. And so we pray, O Lord, that you would grant us strength to continue. We pray, O Lord, that you would help us in our training in holiness through your word, that we would battle against, O Lord, our sins each day until you return. And so we are thankful, O Lord, for these things. May the Lord Jesus Christ be glorified, O Lord, in our lives as we wait for His return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Ministry of Giving, our tithes and offering. Buksan po natin ating mga Biblia sa James chapter 1 verse 17 to 18. Ito po ang sabi. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creatures. Tumayo po tayo na. Tayo po umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above.
sa mga salangit, na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang pagpapala at biyaya. Aming Diyos na banal. Salamat, Panginoon, na sa araw nito, sinusulta na aming napakinggan. Dalangin namin, Panginoon, ito'y mamunga sa aming mga puso at isip. May bahagi namin kagandang loob ang inyong kabanalan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na magbago sa amin, Panginoon. May larawan at iwangis ng Panginoong Kristo. Siyang sumunod sa lahat ng iyong utos, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang mag-ingat sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na sa amin pagbibigay. O magamit namin ito sa pangangailangan ng iglesia, sa pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, ng iyong kagandahang loob sa amin, ng pagliligtas. Hindi, Panginoon, kami nagpupulit ng papasalamat sa inyo, Panginoon. Purihin ka magpakalan. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos na ipagligtas. Amen. Manatindi po tayo nakatayo para po sa ating benediction and closing. Mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of this mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.